Mga kakusina, nagbabalik ang inyong lingkod at maghahatid sa inyo ng isang recipe. Normal na recipe po nating mga Pilipino. Sinigang na baboy. Ayan mga kakusina. Simple lang yung sinigang natin. Konti lang yung ating mga ayan, nakapagpakulo na tayo ng baboy. Ganito yung masarap na sinigang. Maggisa po tayo ng sibuyas, bawang at chili. Ayan. So, ganyan po akong maggisa. May sili palagi kasi napakabango ng sili po. At I love a little spicy. Ganun lang po. Ayan, lagay natin yung kamatis. Huwag po natin masyadong i-sauteed o kaya ang maging golden brown. Hindi rin po maganda sa sinigang yung nasusunog yung ating bawang at sibuyas. Pabangawin lang po natin. Let's make the aroma comes out from both onion and garlic. Ayan mga kusina, di ba nag-i-English na tayo? Ayan, baka pag nanligaw tayo pwede rin mag-English, malay natin. Look at you, man. Ayan, ganun po mga kakusina. Kailangan natin mag-joke-joke. Ayan, pasensya na po kayo sa aking kitchen at maliit. At saka po yung aking kalan, moving kalan. Ayan, tingnan natin konting asin. Ayan, tapos susunod po natin dyan yung ating pinakulong baboy. Ano po? Para makasama po sa paggigisa natin. Napakasarap po ng sinigang na iginigisa yung sibuyas, bawang at kamatis. Tapos, ayan, iano po natin sa kanilang na sama-sama na yung ingredients na yan. Ayan, haluin ng konti at ating pakuluin po. Tapos hayaan natin po siyang masimmer ng mga ilang minuto mga kakusina. Ito po yung masarap na sinigang. Ito po yung perfect way how to cook sinigang na baboy. Ano po, ribs po ang ginamit ko, ribs. Ayan, lagyan natin ng konting patis. Ayan, para sa po. Huwag po natin kadamihan yung patis kasi baka umalat naman po kaya, pero anyway, sasabawan naman natin ito. Lalagyan natin ng pang-asim. Kaya, hindi po. Timplahan natin ng tama. Yun po yung sisinong natin. Ayan, isinimer. Nilagyan po natin ng sabaw yan. Tapos, isinisimmer pa po natin ng dahan-dahan. Let's simmer for how many? Or 10 minutes po. 15 to 20 minutes pa natin isimmer. The more the pork tender, it will be more nice mga kakusina. Ayan, lagay natin yung pampasim, yung gabi para sabay-sabay po silang lumambot. 15 minutes po maximum na pagpapakulo nito para yung soft and tenderness po nung ating baboy makuha natin at masarap po siyang ihain. Ayan, diba ang bilis, express po ang inyong kakusina. Ayan, ganun po, hindi, nasimmer na po natin yon. Tapos tikman natin. Ayan, ganun po ang pagtikim. Ayan. Tapos ilagay natin yung okra mga kakusina. Simpleng sinigang lang po. Gabi, okra at kangkong lang ang inilagay ko dito. Hindi po ako naglagay ng labanos kasi pag medyo tumagal pong nakuluan yung labanos at nainit, medyo nagkakaroon ng smell na hindi ko gusto. Masarap yung sinigang pag uubusin nyo po na may labanos, yung ubos agad. Ano po? Ayan. Tapos isunod natin yung kangkong kasi matagal po, dapat malambot yung ating mga gulay po rito. Kasi sa sinigang po masarap po yung malambot yung mga gulay. Pero po hindi half cook lang kasi sinigang po ito, hindi gaya ng nilaga. Kasi alam niyo kung bakit po dapat malambot sa sinigang ang gulay? Alam niyo po kasi sour po yung sabaw natin. Ano po, hindi po siya tulad ng nilaga na mild po ang lasa. Kumbaga light, very light po yung sabaw ng nilaga. Kaya pwedeng half cook para nalalasahan yung tamis ng gulay. Ganun po yun. Sa sinigang hindi po pwede. Kailangan malambot po ang ating gulay. Ano po? Tapos, mga kakusina, pag ito natikman ng jowa nyo, sigurado na naman ako, limot na naman nila ang pinagsamahan nyo. Aawayin na naman kayo sa sobrang sarap.
Lang tandaan niyo po, ipagluto ang mahal sa buhay palagi. Lalo na yung mga may asawa at may jowa na nagtatrabaho. Ipagluto nyo palagi. Pag galit, ipagluto. Pag hindi pa rin naalis ang galit, bahala sa buhay niya. Ayan, marami pong salamat mga kakusina.